foundation for your times. So, God is the sure foundation. He is the sure foundation for our times. Kung meron mang tinatawag na GFC sa mundo, sa Lord, merong kasiguraduhan at hindi tayo maapektuhan ng GFC na tinatawag. Alam niyo kung ano yung GFC? Ha? Somebody? Ano yung GFC? Global Financial Crisis. Pero sa Kingdom of God, meron din GFC. Pero hindi demotion o hindi decrease sa Kingdom of God. Sa Kingdom of God, merong God's favor and care na tinatawag. Hello? God's favor. Meron tayong favor sa Lord. Meron ang Diyos ang naging care sa atin. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Hello? Hello? Sino sa atin dito meron pangangailangan? Amen. Sino? Pwede ko bang malaman, kita ko? Lahat tayo may pangangailangan? Sino walang pangangailangan dito? Ay, lahat tayo may pangangailangan? Sino nag-care dito sa kanya sa pangangailangan? Sa inyong pangangailangan? Nag-care ba kayo sa inyong pangangailangan? So, pwede ba natin gayahin ninyo ako, gawin ninyo yung ganito. Kamay ninyo. Sige. Yan, ano yan? Ha? O, ilagay nyo dyan ang inyong mga cares, ang inyong mga problema, yung mga pangangailangan ninyo. Okay? Nandiyan na? Lahat ng pangangailangan ninyo, isa-isahin na ninyo. Pinansyal, ano pa? Sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa boss ninyo, sa trabaho. Lahat ng mga kailangan, mga problema, ilagay nyo dyan sa kamay niya. At the count of 3, sabay-sabay natin itatapon pataas. Okay? I-hitcha natin sa taas. Okay? The count of 3, ibig sabihin, sabi ng Bible, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Pangangailangan mo ang tuition, lagay mo dyan. Ang estudyante, kolehiyo. Okay? Ready? In the count of 3. Ready na tayo? Sabay-sabay natin iahagis pataas ang lahat ng ating mga cares. Dahil ang Diyos ang nag-care sa atin. Ready? 1, 2, 3! Ngayon, tanong ko. Nasaan yung mga problema ninyo? Ha? Sa bubong. Nasa? Sa bubong. Nakalina na. Sigurado yun ang binigay nila ng Lord. Huwag niyo sasaluhin, ha? Sa bubong. Huwag niyo sasaluhin muli yan. Pag uwitin niyo sa bahay, The law of gravity, ha? magpasalamat kayo sa Diyos. Amen? Ayun pala, magpasalamat na tayo sa Diyos. He cares for us. God is sure. He will be the sure foundation. He will be the sure foundation for your times. This time, He is our sure foundation. Amen. Hallelujah. In times of lack, He is our sure foundation. I will not be moved. As long as we stand in the plan of God, as long as we follow God's plan, as long as we pursue the plan of God for our lives, we are sure. We are standing on a sure foundation. We are unshakable. We are immovable. Pwede ba natin umusok natin yung katabi natin? Sabihin natin, you are immovable. Praise God. Hallelujah. He will be the sure foundation for your times. Kung gusto niyo. A rich store of salvation and mapanood wisdom and itong mga knowledge. teachings, The fear of the hingin Lord nyo kay is the Ojo key to this sa YouTube. treasure. Sa YouTube. Wow. Okay. Hallelujah. Ulit, Psalm pakinggan. 91 verse 1 to 3. Alam natin yan. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty.
Verse 2. Hindi natin nililing sa... And I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in Him will I trust. Verse 3. Surely! Know that word, verse 3. Surely! Goodness. Kita ninyo? Surely! What? Ano sabi niyan? He will deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Surely, He will deliver. That's why yung ating deliverance ay sigurado sa Panginoon, mga kapatid. Hello? Sigurado ang deliverance ng Lord sa atin. Hallelujah! Another, our deliverance is sure. John chapter 16, verse 23. Sabi ni Jesus, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Sigurado ba si Jesus na sabihin niya ito? Ano man ang hingin ninyo sa aking Ama, sa aking pangalan, ito ay Kanyang ibibigay. Kaya kapag tayo nanalangin, according sa Kanyang kalooban, according to His will, sigurado na may kasagutan ng ating mga panalangin. Hello? Because His plan for us is sure. Amen? His word is sure. So, whatever you ask the Father in my name, He will give you. John 16, verse 13. Ano sabi niya? Verse 13. However, when He, the Spirit of truth pertaining to the Holy Spirit, has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. And He will tell you things to come. The Holy Spirit will tell you the things to come. So ang Holy Spirit ang siyang magsasabi sa atin kung ano ang mangyayari. Ang Holy Spirit ang siyang magsasabi kung ano ang ating gagawin. Those who are led by the Spirit, these are the sons of God. Children of God, sons of God, should be led by the Spirit. He gave the Holy Spirit so that we may know what to do. Dahil kapag sinusundan natin, nagtitiwala tayo sa Holy Spirit, may kasiguraduhan yung ating gagawin, mga kapatid. Yung bawat move natin ay may kasiguraduhan at hindi tayo papalpak kapag tayo ay nagpalit sa Holy Spirit. Hello? Kapag tayo ay humingi ng tulong sa Holy Spirit na i-lead tayo, i-guide tayo. Dahil ang Holy Spirit ang siyang magsasabi, kaya ako sigurado na ako ay may assignment sa Lord next week, papuntang Leyte, dahil I believe that ang Holy Spirit ang nag-lead sa akin. Last year, ako ay naimbitahan doon sa ating church sa Leyte at nagturo ako sa mga kabataan. Habang ako ay nagtuturo, at meron nung mubang spirit sa akin, at alam ko na papabalikin ako ng Lord doon. At alam ko na rin kung sino yung aking mga kasama. And I'm confident 100% na yung pagpunta ko namin doon ay leading ng Holy Spirit. Hello? Hello? So every move na dapat natin gawin, be led by the Spirit, mga kapatid. Si Sarah, si Abraham, kaya sila nagkamali, kaya naging komplikado ang kanilang buhay, ay sila ay pinangunahan ng laman. Perhaps, words of the flesh. Perhaps, maybe, baka sakali, nasa laman sila ang that time. Nakalimutan nila yung word of promise.